Naikwento ko na sa mga kapatid ko at mga pinsan na isisend ko sa inyo, kaya aabangan daw nila. Isa ito sa nakakatakot naming karanasan ng mga kaibigan ko nang minsan kaming mag-check-in sa isang hotel sa Bukidnon. Kukuha kasi kami ng entrance exam sa college. Sa susunod na araw pa yung gaganapin, kaya nagstay muna kami sa hotel para makapag-review bago ang araw ng exam. 3 lang naman kaming magkasama, sina Grace at Rufa na mga BFF ko. Nang maghanap kami noon ng lugar na pwedeng lagian, ay doon kami napadpad. Budget friendly ang check-in, tapos may libreng breakfast pa. Pero hindi ko na sasabihin kung ano hotel yon para naman sa privacy nila. Sobrang dami rin daw ng kukuha ng exam, kaya minabuti namin kumuha ng maayos na matutuluyan. Isang araw na naman kami maglalagi doon, kaya sinamantala na namin. Isa pa, minsan lang naman kaming lumabas sa 3 at mapalayo saglit sa bahay. In-enjoy na namin yon. Pinili namin yung pinakamurang hotel pero malinis at maayos naman. May 2 higaan at kahit papaano ay maayos yung aircon. Pero bago kami tumuloy ng hotel, dumaan muna kami sa isang bilihan. Namili kami ng mga kakailanganing gamit at pagkatapos ay nag-ikot-ikot muna sa ibang mga pamilihan. Nag-picture-picture. At nang magsawa ay tumambay muna kami saglit doon. Mga 4:00 ng hapon na kami nakauwi sa tutuluyan naming hotel. Isa yung 3-story hotel na medyo malayo sa city. Yun kasi yung malapit sa gaganaping exam at tahimik pa yung paligid. Kaya makakapag-review kami ng maayos. Habang papasok na kami sa entrance ng hotel ay natigilan ako. Ang dilim kasi ng lobby. Basta ang creepy ng vibe nung pumasok kami. Yung parabang sa mga horror movies na anumang oras ay may bilang lalabas na mga multo. Tinanong nila ako kung bakit daw ako natigilan. Sinabi ko noon na parang natatakot naman akong pumasok sa loob. Saka nila naisip na baka may kakaiba daw akong nakikita. Wala naman, sabi ko, at nagmadali na akong naglakad nang hindi lumilingon sa paligid. Diretso lang ako nagtungo sa hagdan dahil sira daw yung elevator. Nasa 3rd floor ang room namin, kaya diretso lang at tuloy-tuloy yung pag-akyat ko ng hagdan. Nararamdaman ko noon na maliban sa aming 3 ay may iba pang naroon. Hindi kasi ako mapalagay at dama ko talaga yung kilabot sa buong katawan. Nang maapasok na kaming 3 ng kwarto ay mabilis kong nilak yung pinto. Nag-review kami ng ilang oras at nang antukin ay nagsipagtulog na kami. Nagtabi yung 2 malapit sa bintana at ako lang yung mag-isa sa higaan na malapit sa pinto. Nakatulog naman ako agad dahil sa puyat ng ilang araw na pag-review at pagod na rin sa gala at biyahe. Pero nakaramdam ako na parang may naglalakad sa kwarto namin. Bukas ang ilaw ng banyo kaya maaninag ko sa higaan sina Rufa. Tulog na tulog silang 2. Pero sigurado ako na nanggaling mismo sa room namin yung mga yabag. Babalik na sana ako sa pagtulog nang marinig ko si Rufa na nagsalita. Huwag naman daw solohin ni Grace yung kumot. Hila daw ito ng hila. Si Grace ang malapit sa akin noon at nakita kong hindi naman siya yung gumagalaw. Wala nga rin siyang kumot. Nang mapatingin ako sa may bandang paanan nila, doon ko napansin na unti-unting bumababa yung kumot na parabang may humihila dito. Doon ko unti-unting naaninag ang isang figura. Parang babaeng naasuot ng itim na bestida ang nakita kong nakatayo sa paanan nila. Namumula pa yung mga mata nito. Napansin ko rin na parang gumagalaw ito paakyat pababa. Hindi ko magawang gumalaw noon sa takot na matuon sa akin yung atensyon niya. Mahina na lang akong nagdasal pero hindi ako makapag-concentrate dahil ramdam ko na may humihinga malapit sa mukha ko. Nakapikit kasi ako noon. Takot akong dumilat. Naramdaman ko na sobrang lapit niya sa akin. Paulit-ulit akong nagdasal noon sa isip ko. Nang maramdaman kong wala nang humihinga sa mukha ko ay mabilis ako nagtalukbong ng kumot. Kinabukasan ay nagkwento si Grace. Bumangon daw siya para umihi. Nung una ay hindi niya napansin.
Pero nang pabalik na raw siya ng higaan, napansin daw niyang may katabi na ako. Akala daw niya ay lumipat si Rufa. Pero pagtingin daw niya sa higaan nila ay andoon ito at tulog na tulog. Kinilabutan daw siya ng sobra. Hindi siya makaalis sa kinatatayuan niya. Nanginginig na raw pati yung tuhod niya dahil sa takot. Nang makaipon ng lakas, ay dali-dali siyang pumunta sa pwesto ni Rufa at pinausog ito. Doon daw siya nahiga at nagtalukbong ng kumot. Para din daw niyang narinig na may humihinga ng mabilis. Yung parabang hinahabol ng paghinga. Kinabahan daw siya na baka isa sa amin ni Rufa ang binabangungot. Nilakasan daw niya ang loob at pinuksan ng ilaw. Nakita daw niya nanginginig na ako. Ginaw na ginawa ko noong mga oras na yon kahit na nasa fan naman yung aircon. Ginigising daw niya ako pero hindi ako magising-gising. Nahintakutan na siya kaya ginising din niya si Rufa. Pupungas-pungas pa raw si Rufa nang bumangon at tinulungan daw siya nito na gisingin ako. Ako, noong mga oras na yun Sir Bob ay takot na takot dumilat. Iba kasi yung boses na naririnig at bumubulong sa akin. Naramdaman ko rin na ang lapit lang nun. Hindi ko naririnig si Rufa. Parang ang lalim ng panaginip ko. Naramdaman ko na lang nun na may humuyugyug sa akin. Narinig ko pa na panay na dasal ni Chris. Doon ako napadilat nang marinig ko yung Our Father. Pagdilat ko, andoon silang dalawa sa higaan ko, nag-aalala dahil binabangungot daw ako. Hindi pa nagliliwanag noon ay lumabas na kami ng hotel at naghanap ng bukas sa convenience store. Doon na kami nagpalipas ng oras hanggang sa mag-umaga. Saka kami bumiyahe patungo sa National High School na pagdadausan ng exam. Grabe yung naranasan naming takot noon. Nung panahon pa talaga kung kailan kami mag-e-exam. Wala talagang pinipili ang pagpaparamdam. Hanggang nga sa ngayon, kapag nakikita-kita kami ng mga kaibigan ko, ay napag-uusapan namin yung nangyari sa amin. Hindi nga makapaniwala si Rufa noon na tulog kahit na minumulto na pala kami. Pero mabuti na rin daw at hindi siya nakakita o nakaramdam noon dahil baka magkagulo kami sa loob ng room namin. Ito lang po ang kwento Sir Bob. Sana ay manarate ninyo at ma-feature sa channel. Magandang araw Sir Bob. Ako pala si Ira from Quezon City. Gusto ko lang i-share itong karanasan ko na hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan. Sana ay makatulong to sa ibang makikinig para alam nila na may mga bagay talaga na kahit anong paliwanag mo ay hindi mo mararasunan. Hindi ko naman sinisiraan yung mga Chinese. Alam kong hindi lahat ay pare-pareho. Pero yung karanasan ko, Diyos ko lang, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Ordinaryo lang naman ako. Hindi ako yung tipo na pagtitinginan ng lalaki pag naglalakad sa kalsada. Simple lang kumbaga. Sakto lang. Nagtatrabaho ako noon sa isang call center sa Ortigas. Night shift ako at paulit-ulit yung routine ko. Work, uwi, tulog. Yun lang. Kaya nung may dumating sa buhay ko na parang out of nowhere, hindi ko alam kung paano ako nagpadala. Tawagin natin siyang Wei. Half Chinese siya at ang gwapo talaga niya. Hindi ko alam kung paano niya ako napansin sa dami ng mga mas magaganda at mas sexy sa akin. Pero niligawan niya ako at seryoso pa. Gwapo siya pero hindi katangkaran, medyo chubby. Pero yung pagka-chubby nga niya yung naadagdag sa pagka-cute niya. Yung para bang gusto mo siyang iuwi at yakapin habang nanonood ng Netflix. Syempre, sino ba naman ako doon para tumanggi? After ilang months of dating, sinagot ko na siya. Ang bilis ng mga pangyayari. Halos isang buwan pa lang kaming magkarelasyon ay nag-decide na kaming mag-live-in. Wala namang problem kasi pareho lang naman kaming nagtatrabaho sa isang company tapos may sarili siyang kondo sa Mandaluyong. Akala ko, ito na yung forever na sinasabi ng lahat. Nung una, okay naman. Mabait siya, maalaga at hindi ako pinapabayaan.
Pero habang tumatagal, may napapansin akong kakaiba sa kanya. Yung amoy niya. Hindi lang siya yung basta-basta amoy na tibong hindi naligo o nag-deodorant. Iba yung amoy na parang malansa, tapos may halong bulok na karne. Alam ko medyo OA, pero ganun talaga. Akala ko nung una, may kinakain lang siya na kung ano or skincare. Kasi nga 'di ba iba yung kultura nila. Pero hindi eh. Kahit bagong ligo siya, kahit ang pabango, maamoy mo pa rin. Lalo na kapag magkalapit kami. Pati nga yung hininga niya, may kakaibang amoy na. Hindi ko na nga masikmura minsan. Pero dahil mahal ko ay tiniis ko. Iniisip ko na baka ako lang to. Baka ako lang yung maarte. Pero habang hindi ko pinapansin yon, mas lalong lumalala pala. Yung simpleng amoy na malansa, mas naging matapang. Halos naka-aircon kami kapag nasa bahay at hindi siya mawala-wala. Hindi ko na tuloy magawang maging sweet sa kanya nun. Yung simpleng yakap o halik, naiilang na ako. Pero hindi ko masabi sa kanya kasi baka masaktan siya. Pero dapat talaga ay sinasabi nyo sa mga partners nyo kung ano yung naiisip at nararamdaman nyo para alam din nila. Hanggang sa dumating yung gabing yon. Mga 3:00 siguro ng madaling araw. Naatulog ako ng maaga kasi pagod na pagod ako galing shift. Pero nagising ako nang hindi ko maintindihan. Parang may narinig akong kaluskos sa kusina. Akala ko baka pusa lang sa labas kasi may pusa sa kondo sa kapitbahay namin na friendly. Bilang Chinese way, mahilig siya doon kaya minsan pinapahirap sa kanya ng may-ari na Chinese din. O baka naman hangin lang. Pero parang may gumagalaw talaga na mabigat. Bumangon ako pero hindi ko nakatabi si Wei sa kama. Kinabahan ako bigla. Hindi ko alam kung bakit pero biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Dahan-dahan pa akong lumabas ng kwarto namin. Tiningnan ko yung labas papuntang kusina. Madilim pero may konting liwanag na galing sa ilaw ng ref na nakabukas. Pagdungaw ko sa pinto ng kusina, halos mahulog yung kaluluwa ko sa nakita. Si Wei kasi nakaupo sa sahig ng kusina na atalikod sa akin. Akala ko nung una baka nagugutom lang at naghahanap ng makakain. Pero may kakaiba kasi sa kilos niya. Hindi siya gumagalaw ng normal. Yung balikat niya parang may bigat na kung ano. Tapos yung ulo niya bahagyang nakayuko na parang may titingnan sa kamay niya. Pero ang pinaka nakapagtataka, yung sahig. May mga patak ng kung anong likido na kumikintab sa ilaw mula sa bukas na ref. Akala ko tubig lang na natapon o baka nag-leak yung ref. Pero habang papalapit ako, napansin ko yung kulay nito. Matingkad na pula. Napakapit ako sa pinto ng kusina. Hindi ko alam po itutuloy ko ba yung paglapit o babalik sa kwarto at magtatago. Pero parang may nagtulak sa akin para malaman kung ano yung ginagawa niya. Kaya naman dahan-dahan kong inabot yung switch ng ilaw. Pag-click ko ng ilaw, doon ko nakita. Si Wei kasi hawak yung isang malaking piraso ng hilaw na atay. Hindi ko alam kung atay ba ng baboy yon kasi malaki siya. Sa kabilang kamay naman niya, may balon-balunan pa na parang hinihimay-himay niya gamit yung mga kuko niya bago isubo. Yung sahig naman, punong-puno ng dugo. Kumalat talaga. Sa mesa naman, may plastic bag na nakabukas. At mula doon, may mga piraso pa ng laman loob na parang bagong bili lang sa palengke. Pero saan galing yon? Ang pinakakinilabutan ako, yung paraan ng pagkakakain niya. Hindi siya nag-aalangan na parang normal lang sa kanya. Parang chichirya lang yung atay sa kamay niya. Sinasawsaw pa niya sa dugong tumulo mula sa plastic bago isubo. Dinig ko pa nga yung pagmuya niya. Yung lagotok ng hilaw na laman habang pinipiraso ng ngipin niya. Para bang enjoy na enjoy siya. Yung puting sando naman niya ay basang-basa ng dugo na nagkalat na rin sa balat niya. Sa leeg, braso, muka. Nanigas ako sa pagkakatayo. Hindi ako maagalaw nun. Hindi ko rin magawang sumigaw o ano. Basta
ang lakas lang ng kabog ng dibdib ko. Ramdam kong pinagpapawisan na rin ako ng malamig. Hindi ko maihakbang yung paa ko pabalik ng kwarto. Pero kahit na hindi ako gumagalaw, parang ramdam niya na naroon ako. Huminto siya sa ginagawa at para nanigas din. Paglingon niya, akala ko nga isasaktan niya ako. Pero ngumiti lang siya. Yung ngiti niya ay yung hindi tipong nagpapakita ng masaya siya. Yung parang may pagngisi pa nga. Hindi siya nagsalita o walang sinabi na kung ano. Naangiti lang siya sa akin na parang naghihintay ng kung anong gagawin ko. Mas natakot ako noon dahil maski ako ay hindi makapagsalita at hindi maagalaw na parang may pumipigil sa akin. Hindi ko maalis yung tingin ko sa kanya kahit na alam kong delikado siya. Tapos noon, bigla siyang bumalik sa pagkain. Walang pake kung andun ako na parang ordinaryo lang ang lahat. Sobrang takot yung naramdaman ko noon. At alam ko na hindi na ako pwedeng magstay pa. Maya-maya ay bigla niyang sinambit yung pangalan ko. Saka lang ako naagalaw. Parang may sasabihin pa siya pero dali-dali na akong tumakbo papunta sa kwarto. Sinara ko yung pinto at nilock yun. Nanginginig na ako noon at naiiyak pero hindi ko man lang magawang tumawag para sa tulong o kaya may mapagsabihan. Nakikinig lang ako kung susunod ba siya. Pero hindi siya kumatok ng kwarto. Nakaramdam na rin ako ng pagkaantok noon kaya nakatulog din ako. Kinabukasan, nakalak pa rin yung pinto. Pagbukas ko ay kita kong andoon na siya sa dining area at may nakahanda ng pagkain namin. Para bang hinihintay niya ako. Malinis na ang lahat pati na yung kusina. Walang bakas ng dugo o kung ano. Siya rin ay mukhang maayos at malinis na pero may naamoy pa rin akong sangsang. Sinubukan niya magpaliwanag. Sabi niya, tradisyon daw yun sa pamilya nila. Pampabata at pampalakas raw. May iba pa nga silang kamag-anak na baby pa ng hayop o kaya fetus ng tao. Hindi ko na kinaya ang mga paliwanag niya. Ilang araw ako nagkunwaring okay lang. Pero gabi-gabi, hindi ako makatulog. Laging bumabalik sa isip ko yung itsura niya. Yung amoy ng dugo. Yung lagkit ng sahig na tinapakan ko. Hindi ko rin naman siya kayang i-expose dahil ano bang illegal ang ginawa niya bukod sa pagkain ng hilaw na laman loob ng hayop. Dahil nga hindi ko kayang masikmura yung ginagawa niya ay naipag-break ako. Nung una pa nga ay hindi siya pumayag. Sabi niya ay wala naman daw siyang ginagawang masama. Pero hindi ko na pinakinggan siya. Umalis na ako ng kondo niya at hindi na bumalik pa. Since nasa same company lang kami, paulit-ulit siya nagmamakaawa sa akin. Nagpapadala ng regalo pero hindi ko siya kinakausap. Naging sobrang creepy na nga niya. Feeling ko tuloy kahit saan ako magpunta noon ay andoon lang siya, naatitig at naghihintay. Hanggang sa mag-resign na ako sa call center na yon sa Ortigas at lumipat ng ibang kumpanya at sa Eastwood na. Doon lang siya nawala. Pero hanggang ngayon, kahit maraming taon na ang nakalipas, minsan pag napapadaan ako sa Mandaluyong, parang naamoy ko pa rin yung lansa. Siguro talaga ay nagstick na sa utak ko yon. May times naman, once in a blue moon, ay napapanaginipan ko siya. Namumula sa dugo ng hayop at yung creepy na pagkaangiti niya. Alam kong hindi po to yung usual na horror story na gusto ng mga listeners. Pero para sa akin, nakakatakot talaga siya. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Nadia. Isa po ako sa mga silent listeners niyo na sobrang hilig talaga sa horror. Kaya gusto ko rin sanang i-share itong nakakatakot na karanasan ko nung nasa high school pa ako. Since ilang taon na rin nang nakaraan simula nang mangyari to, ay hindi ko na maalala yung eksaktong petsa. Yun yung araw nakakalipat lang namin sa Valencia, Bukidnon. Nalipat kasi ng pinapasukang trabaho yung tatay ko, kaya napilitan din kaming lumipat ng bahay. Medyo nanibago lang ako sa lugar na nilipatan namin dahil sobrang mapuno, tahimik at may kalamigan ang paligid.
Lumaki kasi ako noon sa halos maraming gusali at maingay ang mga sasakyan. May mga naging kaibigan ako doon na katulad ko ay may hilig din sa horror. Kaya ang palagi naming topic kung hindi tungkol sa aswang ay tungkol naman sa mga multo at engkanto. Naisipan naming minsan na mag-ghost hunting. Walang umayaw. Lahat nga ay matatapang. Nagpasya kaming magkita sa bahay ng isa naming kaibigan pagkatapos ng hapunan. Duda pa akong papayagan ako ni nanay, kaya hinintay ko muna silang makatulog pati na yung kapatid kong sumbongero. Nagdakad-dakad lang kaming 5 noon hanggang sa makarating kami sa maikling tulay na tuyo ang ilog. Di kasama kaming 2 lalaki at isang beki. Sobrang mapuno at maraming kawayan ang naapalibot sa gilid ng tuyong ilog na yon. Pero wala namang kaming naramdamang kakaiba. Naisip ko na hindi naman siguro totoo ang sinasabi nilang may nagpapakita doon at umaangka sa dumadaang sasakyan. Naglakad-lakad pa kami sa unahan ng tulay nang makaramdam ng antok. Nagayaan na akong bumalik na at wala namang nangyayari. Medyo tinatamad na nga ako nung maglakad pabalik dahil malayo-layo rin pala ang napuntahan namin. Nang biglang may dumaan sa tabi namin. Ang bilis lang niya. Nang lingunin namin ay isang matandang babae na nakalingon din sa amin. Hindi ko alam kung namali lang ako ng tingin pero nakita kong parang ngumisi yun. Nagtuloy-tuloy na lang kaming maglakad. Pero hindi ako mapakali kaya lumingon ulit ako. Pero wala na yung matanda. Nasabi ko sa kanila na ang bilis naman kakong maglakad ng matandang yon. Sabay din silang napalingon at umagri sa akin. Bigla namang napamuray isang kasamahan namin nang mapatingin kami sa may unahan. Doon na kami nakaramdam ng kaba at takot. Sa unahan kasi ay may nakatayong parang malaking paniki. Tao siya na may malaking pakpak na parang sa paniki, kaya natakot kami. Ganun yung pagkaka-describe namin kahit medyo madilim sa lugar. Hindi namin tuloy alam kung babalik pa kami doon sa may tulay o didiretso na. Nang bigla na lang lumipad yung nilalang na yon, sabay takbuhan din kami pa uwi. Nang marinig na lang namin na parang may pagaspas ng pakpak sa itaas na naasunod sa amin. Wala na kaming lingunan pa. Tuloy-tuloy ang takbo hanggang sa maarating kami sa bahay na may ilaw pa sa labas. May palabas noon na isang lalaki kaya huminto kami. Medyo nasita pa nga dahil anong oras na raw ay nasa galaan pa kami. Sinabi namin na may humahabol sa aming malaking paniki. Tinawagan ba naman kami ng patrol noon at pinasakay pa uwi. Hindi ko tuloy alam kung anong mararamdaman ko, kung takot o pagkahiya. Pagdating sa bahay ay nasermonan pa ako ni tatay. Sa susunod daw nagagala kami ay baka dagitin na kami ng nakita naming aswang. Alam nyo ba na kinabukasan nun, may nakita akong matanda na parang nagmamasid sa bahay namin. Sabi din ng mga kaibigan ko ay may nakita silang ganoon. Sa isip ko ay pamilyar yon. Ganun na ganun kasi yung nakasalubong naming matanda. Yung parang kuba at nanilisik ang mga mata. Mga ilang araw din na parang palibot-libot yung matanda sa bahay naming mga magkakaibigan. Pero kalaunan ay natigil naman na yon. Siguro kasi ay natigil na kami sa mga horror adventures namin sa gabi at umuuwi na ng maaga tuwing nasa labas. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento. Sana ay maisama nyo sa channel. Hello po sa inyo Sir Bob. Ako si Laika, taga Malolos, Bulacan. Masasabi kong simpleng babae lang ako. Actually hindi pala ayos at lahat ng gamit ko mula skincare hanggang makeup almost wala. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil hindi ko masyadong afford. At honestly, hindi ko rin alam kung paano gamitin. Pero kahit ganoon, may ilang nagsasabing pretty daw ako kahit walang makeup. Ewan ko ba, kasi mababa lang yung tingin ko sa sarili. Hindi ko sineseryoso yung sinasabi nila. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Darwin. Tourism student ako noon, more than 10 years ago. At sa department namin, kilala si Darwin bilang campus crush. Moreno,
Matangkad, matangos ang ilong at mabango. Magaling din siya sa sports, kaya halos lahat ng babae, pati nga bakla, nagkakandara pa sa kanya. Ako naman wala lang. Kilala siyang playboy at di ko kayang maipagkompetensya sa department namin. Pero isang araw, bigla siyang lumapit sa akin. Ang sabi ba naman niya, matagal na raw ako nitong napapansin at gusto niya ako. Napangisi lang ako kasi hindi ako makapaniwala. Iniiwasan ko siya, pero siya naman ay walang tigil. Araw-araw siya nagbibigay ng flowers, chocolates at kung ano-ano pa. Sinusundan na rin niya ako kahit saan ako magpunta. Parang stalker nga. Hanggang sa buong school, nalaman na nililigawan niya ako. Doon na nagsimula yung bangungot ko. Biglang dumabi ba naman yung mga taong galit sa akin. Yung iba nga, sinasadya akong banggain sa hallway. Alam mo yung mga school bullies? Sa tanang buhay kong nag-aaral noon, doon lang ako naka-experience ng pambubuli na akala ko ay hindi ko mararanasan, lalo at nasa college na kami. Yung iba naman, tititigan ako ng masama o kaya naman mabubulong-bulungan kapag dumadaan ako. Hindi ko naman sila kilala, pero para bang kasalanan ko yung ginawa ni Darwin. Karamihan sa mga girls at Becky na may gusto sa kanya ay para bang pinagtitripan ako. Hanggang sa isang weekend noon, habang nasa bahay ako, may naramdaman akong kakaiba. Sumakit yung ulo ko. Hindi yung simpleng sakit na dulot ng pagod o puyat. Yung para bang binibiyak yung bungo ko sa sobrang hapdi. Nag-take na nga ako ng gamot. Umaasa din na mawawala kapag natulog ako. Pero hindi. Nagising ako kalagitnaan ng gabi. Medyo gumaan na yung pakiramdam ko. Naiihi na rin kaya bumangon ako at diretsong banyo. Pagdaan ko sa salamin, napansin ko yung buhok ko na naglalagas. Halos paubos na. Ilang hibla na lang yung natitira. Tapos nung chinek ko yung anit ko, punong-puno ng sugat. Yung parang kinamot ng kung anong hayop yung ulo ko. Namumula siya at may mga tumutulo pang ang dugo. Hindi ko napigilang mapasigaw. Dali-dali naman pumasok si mama sa kwarto ko. Nang makita niya ako, para siya naligas sa takot. Malayo kasi yung ospital sa amin, pero alam niya na hindi ordinaryong kondisyon lang yung nangyari sa akin. Dahil nung hapunan ay okay pa naman yung itsura ko. Dinala niya ako sa kilala niyang albularyo. Naniniwala kasi yung pamilya ko sa ganon. Pagdating namin sa bahay ng albularyo, hindi pa niya ako nahawakan pero alam na niya agad. May kumulam sa akin. Inggit daw ang dahilan. Ang hindi ko magets nun ay bakit ako. Ano bang rason sa akin para pagsilosan? Pero nung sinabi ng albularyo ang dahilan, doon ko nga na-realize. May lalaki daw kasing nagkaagusto sa akin na gusto rin ng karamihan, kaya kinulam daw ako sa inggit. Yung mga babaeng di niya pinapansin, sila raw ang may gawa nun. Alam ko na agad na si Darwin ang tinutukoy niya at yung mga babae at Becky siguro dun sa school ko. Nanlumo ako at hindi makapaniwala na magagawa nila sa akin yun. Hindi ako pumasok ng school dahil hindi ko sila kayang harapin. Ano bang meron si Darwin at bakit ako ang pinagdidiskitahan nila? Sa isip ko pa nga, napaka-immature ng ginawa nila. Nang dahil lang gusto nila yung tao ay mananakit sila ng ganun. Ang kaso lang, kahit nasa bahay ako, hindi ako tinatantanan ni Darwin. Patuloy pa rin siya sa panliligaw. Nagdadala ng mga regalo sa mismong bahay. Hanggang sa mga magulang ko na ang nakiusap sa kanya na lumayo muna. Akala ko nga ay doon na matatapos ang lahat. Naapag tinigilan ako ni Darwin at di na ako nakita ng mga inggiterang schoolmates ko ay magiging okay na ako. Bago tuluyang maalis ng albularyo yung sumpa, palagi ako nananaginip ng masama. Yun bang kung ano-anong parusang pinapataw sa akin ng mga schoolmates ko. Nakakatakot din yung mga itsura nila. Tuwing nagigising ako ay pawis na pawis ako. At tuwing bumabalik sa pagtulog, paulit-ulit yung napapanaginipan ko. Minsan nga mas brutal pa. May iba na base sa pagkakatanda ko,
Tinutusok ako ng kutsilyo sa buong katawan. Paulit-ulit na sinasabunutan at kinakaladkad. Binamato ng baga ng uling. Tapos meron pa nga yung ipapako ako sa krus. Basta iba't iba, halo-halo. Ayon sa albularyo, epekto daw talaga yon ng kulam sa akin. Ginugulo hindi lang yung katawan ko, kundi pati na rin yung utak ko. Lumipas ang ilang linggo, gumagaling na rin yung sugat ko sa ulo. Kaso ay hindi pa rin ako mapalagay. Tuwing nag-iisa kasi ako sa kwarto, pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin. Minsan, bigla na lang ako makakaramdam ng lamig kahit na ang init naman ng panahon. May pagkakataon din na parang may bumubulong sa tenga ko kahit wala naman akong ibang kasama. Feeling ko talaga ay nababaliw na ako noong mga panahon na yon. Pagbalik ko sa albularyo ay may ginawa siyang ibang ritual para tuluyan ng mawala yung kulam sa akin. Tapos ang sabi niya ay ibinalik daw niya sa gumawa yung kulam. Wala akong naging balita dun sa mga gumawa ng kulam sa akin noon. Maski nga kay Darwin, simula ng pagsabihan siya ng mga magulang ko ay tuluyan na niya akong nilubayan. Hindi na siya nagparamdam o ano. Hindi na rin ako bumalik sa school na yon dahil sa trauma. Ininroll na lang ako sa ibang eskwelahan para maiwasan na yung mga nanakit sa akin pati ang masasamang alaala nun. Tuluyan namang umayos yung kondisyon ko makalipas ng ilang araw. Tumubo na yung mga buhok ko, nawala yung mga sugat sa anit, hindi na rin ako binabangungot. Pero kahit mahigit 10 taon na ang lumipas, kahit ngayong may magandang trabaho na ako at nakalipat na kami ng ibang bahay, ay paminsan-minsan ko pa rin naiisip yung bangungot na nangyari sa akin nung nasa college ako. Mas naintindihan ko yung ganitong mga kulam-kulam at kababalaghan nang magsimula akong makinig sa mga horror channels ng katulad ng sa inyo. Marami din pala ang nakaranas nito at yung iba ay mas malala pa. Pero sana sa mga listeners nyo ay hindi rin makaranas ng kulam. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ko. I hope na ma-share ninyo at ma-upload sa channel. Hello sa inyo Kuya Bob at sa lahat ng listeners. Ako si Myla. Matagal na po akong subscriber at doon ko pa nga gustong magpadala ng kwento sa inyo pero ngayon lang nagka-oras para magsulat. Nakatira po kami noon ng pamilya ko sa maliit na baryo dito sa Bukidnon. Nangyari itong karanasan ko nung nasa high school pa lang. Merong lumang palengke dito na ginawa na lang talipapa at bintahan ng mga gulay at isda. Hindi naman yun gaanong kalakihan. Ang sabi nila ay medyo nakakatakot daw doon maglagi paggabi dahil parang may nakatingin daw sayo. May nagkasakit din daw doon na isang tindero nang umihi siya sa likod na bahagi ng palengke. Tinubuan daw ng mga pantal at malaking rashes. Ang sabi nila ay kagagawan daw ng duwende. Bihira lang kasing gamitin yon. Kapag may mga tirang paninda o yung tinatamad ng pumunta sa malaking palengke para magbenta ay doon na lang nila nilalatag. Pero pinagbawalan na yon ng nakabili kaya medyo naabando na talaga ng ilang buwan. Nabili daw yon ng isang mayamang politiko na naatira din sa bayan. Balak daw tayuan ng grocery store o mini mall. Pero hindi yon matuloy-tuloy. May naapagkwento daw noon kina tatay na habang naglilibot daw doon yung asawa ng politikong yon ay nahimatay ito. Ang sabi nito ay may humawak daw sa kanya o parang may sumagi pero hindi naman nakita kung sino. Pagkatapos daw noon ay para daw siyang hinampas ng malakas na hangin at nawala ng malay. Sabi ni tatay ay mariit daw ang lugar na inikutan ng babae. Matagal na raw na hindi pinupuntahan yun doon. Bilang mga teenagers noon na mahilig kuno sa adventure ay napag-usapan naming magkakaibigan na puntahan ang lumang palengke. May nakaharang na doon ng mga kahoy. Hindi kami pwedeng pumunta doon ng maliwanag pa dahil masisita talaga kami. Kaya pinasya namin na gabi magpunta doon. Nasa 6 yata kami nagpunta na nagtapang-tapangan. May kasama kaming 2 lalaking kaklase din namin. Ang balak lang namin ay tingnan kung totoong nakakatakot ka doon kung gabi. May isa kasi kaming kaklase na nagkwento na pinuntahan daw yon ng kuya niya at mga barkada.
Hindi naman daw nakakatakot sa una, pero may naramdaman sila na parang gumalaw na hindi naman nila kasama, kaya nagtakbuhan sila. Kami noon ay hanggang doon lang sa unang bahagi na kung saan ginawang bentahan noon. Gusto pa nga ng mga kasama naming lalaki na pumasok pa sa loob hanggang sa likurang bahagi, pero ayaw na naming mga babae na sumama noon, kaya dalawa na lang sila. Sinatapangan namin sila na dahil baka kung anong mangyari. Nagpapaniwala daw kami sa mga kwento. Pero alam nyo Kuya Bob, nang palabas na sila mula doon ay pareho silang mga walang kibo at parang tulala. Tuloy-tuloy din silang lumabas na hindi man lang kami niyaya. Pagdating sa labas ay doon pa lang sila nagbitaw ng paghinga. Doon na rin nila naikwento na habang nasa may likurang bahagi sila ng lumang palengke, may narinig silang may hinang pagtawa at biglang nagtakbuhan. Sunod ay minakita silang mga mapapulang mata na nasa madilim na bahagi na para bang anino lang. Doon daw sila dahan-dahang lumabas at di nagsalita sa takot na sundan sila. Pero pareho din silang nagkasakit nun. Dinala sila sa manggagamot at nabati raw sila ng duwende, sabi. Simula nun ay hindi na kami lumapit pa sa lumang palengke. Nakatenga pa rin daw yon sa bakanting lote hanggang ngayon at hindi magawa-gawa dahil may kung ano-anong nangyayari na hindi nila maipaliwanag. Ang alam ko ay iba na ang may-ari ng lupa dahil binenta ng nasabing politiko. Mahigit 20 years na rin nang mangyari to at hindi ko pa napupuntahan yung lugar na yon mula nang makalipat kami sa ibang bayan. Ito lang muna ang kwento ko Kuya Bob. May isa pa akong story na mas creepy. Sana lang ay magkaroon ng time para maapagsulat. Mapagpalang araw sa inyo, Boss Bob. Itagoy na lang ako sa pangalang Ashley, taga Malay-Balay, Bukidnon. Itong story na i-share ko sa inyo ay karanasan ko nang minsang maitulog ako sa bahay ng pinsan ko na malapit sa Casa Alegre, na mas kilala ngayon bilang Torre ni David. Wala akong ideya o ano paman tungkol sa bahay na yon nang magpunta ako sa kanila dahil nga hindi naman namin yon napag-uusapan. Isa pa ay may kalayuan na rin yon sa lugar namin. Matatagpuan ito sa Sayre Highway at talagang agaw pansin yon dahil parang nga itong haunted house. May malaki ring statue o sculpture doon ng mga hayop at tao. Nasa village nga po pala ito ng Kabangahan to be exact at ilang metro lang ang layo ng bahay ng pinsan ko dito. First time ko noon sa bahay niya kaya hindi ko pa gaanong nakikita ng maigi yung naturang mansyon. Never naman kasi nagkwento yung pinsan ko tungkol doon. After na lang nang may maranasan na ako. Nang matulog ako sa kanila, siguro past 10 na yon. Nasa isang kwarto ako na solo. Nakarinig ako ng pag-iyak. Agad pumasok sa isip ko yung pinsan ko. Bumangon ako para silipin kung anong nangyayari sa kanya. Pero nang i-check ko naman siya ay tulog siya. Tinawag ko siya nun pero hindi na siya sumagot. Kaya bumalik na rin ako sa kwarto na ginagamit ko at nakaidlip. Nang muli akong magising dahil nakarinig na naman ako ng ingay. Parang mga bata nagsisigawan at nagtatawanan. Pero yung dating sa pandinig ko ay parang mga eko lang. Sabay parang nagtatakbuhan sa hagdan. Ang ingay talaga ng gabing yon. Parang may nagkakasiyahan pa nga. Bumangon ulit ako dahil hindi ako makatulog. Pinuntahan ko ulit sa kwarto yung pinsan ko at ginising siya. Tinanong ko kung narinig ba niya yon. Ang ingay kasi kaya hindi ako makatulog. Pangungulit ko sa kanya. Ang alin daw ba yung maingay dahil wala naman daw siyang naririnig na ingay at tahimik nga ang paligid. Ang sabi ko, yung tawa ng mga bata at yung akyat panaog sa hagdan. Ang ingay talaga. Sinabihan niya ako na huwag ko na lang pansinin at ilipas din yon, na para bang may alam siya kung anong naririnig ko. Mas maigi daw na magdasal na lang ako at titigil din yung mga ingay. Maya-maya nga ay wala na akong narinig, kaya nagtuloy-tuloy yung tulog ko. Kinabukasan, maaga kaming nagising. Tinanong ko agad sa kanya kung ano ba yung mga narinig ko. Hindi niya ako sinagot nun. After mag-breakfast,
Niyaya niya akong lumabas. Naglakad-lakad kami hanggang sa maarating nga kami sa kilalang Casa Alegre o Torre ni David. Magiba na nga yung bahay at yung una mong mapapansin ay yung napakalaking giraffe sa may bandang harapan. Kakaiba din yung design ng bahay dahil parang may rebulto ng tao na siyang may hawak ng bubong ng bahay. Tapos ang sabi ng pinsan ko, mahaba raw yung bahay na yon na may maraming kwarto. Tinanong ko kung anong connect ng mga narinig ko sa bahay na yon. Doon baka ako galing yon at may naatira pa? Ang sabi niya ay oo raw. Maaaring doon daw nang galing yung narinig ko kagabi, pero wala na daw nakatira doon. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Napaisip tuloy ako kung ano ba yung mga narinig ko. Yun nga raw. Yung mga narinig ko parang manifestation na lang ng bahay. O baka sadyang dahil bago lang daw ako sa lugar ay nagparamdam sila sa akin. Hindi ako makapaniwala nun. Sa akin pa talaga sila nagpaparamdam. Sabi ng pinsan ko, marami na raw ang narinig ng babaeng umiiyak. Yung iba pa nga ay bata. Pero wala pa ni isa sa kanila ang nakakita nun. At yung mga kalabugan sa bahay, marami daw kasi ang nakatira doon noon. Kinilabutan ako ng sobra. Sinabi ko sa kanya na uuwi na ako, lalo at nalaman ko mga multo na lang pala ang narinig ko at ayoko nang magpalipas pa ng isang gabi doon. Sari-sari ang pakiramdam ko nang makita ang bahay na yon. Nakakamanghang, nakakabilib at the same time nakakakilabot, lalo at napapaligiran din yon ng maraming puno. Mas matatakutin kasi ako dati kaysa ngayon, kaya iwas talaga ako sa mga haunted na lugar. Ayoko ang tumitig sa bintana nun dahil baka may bigla na lang tumunghay na kung ano. Yun lang po ang naranasan ko na malapit sa Torre ni David. Pero hindi ko yun makakalimutan kasi nagbigay talaga ng kilabot sa akin. Lalo lang na-confirm yung takot ko nang magkaroon na ng internet at napapanood ko na ang iba't ibang kwento tungkol dito. Sa ngayon naman ay matatakutin pa rin ako pero hindi na masyado. Mas na-enjoy ko na ang pakikinig ng horror stories. Sana boss ay ma-share niyo itong karanasan ko sa channel. Maraming salamat at more power. God bless po sa inyo. Magandang gabi po Sir Bob. Ako si Yumi, taga Makati. Gusto ko lang pong ibahagi yung karanasan ko nung umuwi ako sa Palawan sa bahay namin doon. Akala ko, simpleng bakasyon lang para makaiwas stress ng syudad. Pero hindi ko inaasahan na yun din pala ang magiging pinakamasamang desisyon ng buhay ko. Lagi ko noon sinasabi sa sarili na babae ako at may karapatan akong pumili ng gusto ko. At sa lahat ng pwedeng pagpilian, gwapo talaga ang pinaka-weakness ko. Hindi ko na iniisip noon kung tambay o walang trabaho. Basta pogi ay solved na ako. Kasi alam mo yon, yung tipong mapagmamayabang ko sa mga friends ko. Ganun ako kababaw nung kabataan. Medyo may kaya naman kami sa buhay o pwedeng sabihin na okay naman ang finances kaya naman kaya kong gastusan ng sarili. Wala akong paki noon kung ako yung gumastos sa date basta hindi lang bado yung jowa ko. Hindi ko lang akalain na may isang lalaking magpapabago ng pananaw ko. One time, na-feel ko na sobra na yung stress ko sa Makati. Yung ingay ng traffic, paulit-ulit na routine, nakaka-drain talaga. Kaya naisipan kong umuwi ng Palawan. May bahay kasi kami doon. Matagal na namin yung hindi nababalikan simula nang mag-decide yung parents ko na mag-stay na rin sa Makati. Gusto ko lang sana ng tahimik na lugar, yung chill lang, malayo sa ingay at problema. Pagdating doon, ayun, typical na probinsya vibes. Tahimik, sariwa ang hangin. Pero honestly, nabore ako nung una. Until nakilala ko si Toto. Anak siya ng mangingisda. Pero hindi siya yung typical na probinsyanong iniisip mo. Hindi sunog sa araw at maayos ang itsura niya. Gwapo siya as in, yung pwedeng artistahin. Ang kinis ng balat, matangkad, may itsura talaga. Yun bang I'm sorry sa term pero out of place siya sa lugar na yon.
Ang unang pumasok sa isip ko, perfect. Magugulat yung mga friends ko pag nalaman nilang ganito kagwapo yung jowa ko. Alam ko namang hindi niya ako tatanggihan. May itsura din naman ako. Maputi, makinis at sexy. Maayos sa katawan. Kaya nagpakilala ako noon kay Toto. Mabilis kami nagkalapit. Ang bilis nga ng mga pangyayari na sa isang iglap lang ay naging kami na. Madalas ako nung pumupunta sa bahay nila, tumutulong sa family niya. Minsan bibili ako ng mga groceries at minsan naman mga regalo. Nakikita ko naman sa kanya na mahal niya ako. Pero ewan ko ba, may kakaiba sa kanya na hindi ko ma-explain. Yung mga mata niya parang may laging tinatago. Every time natititigan niya ako, hindi lang kilig kundi may kilabot akong nararamdaman. Hindi ko magets. Hindi naman niya ako sinasaktan o inaaway. Pero yung instinct ko ba, alam mo yung kutob na parang may mali. Hindi pa naman ako nagkakamali sa mga ganyang pakiramdam. Babaliwalain ko na sana, pero lagi ko kasing naiisip. Kaya nag-decide akong imbestigahan. Isang gabi, sinundan ko si Toto. Pumunta siya sa laot kasama yung tatay niya. Inisip ko na baka may masama silang ginagawa, na mababae siya ganon, kaya hindi ko pwedeng palampasin. Nagtagal sila doon ng ilang oras, kaya naghintay ako. Nakatago pa ako sa madilim na bahagi ng dalampasigan. Oo, sa sobrang pagkaburyong ko ay nagawa ko yon. Hindi pa uso noon ang smartphones. Pagkaraan ng ilang oras, nakita ko silang pabalik na, dala yung mga huling isda. Mukhang masaya pa nga sila sa mga huli, pero may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Nagtago ako sa likod ng puno na hindi nila ako makikita. Tahimik lang ako nagmamasid. Pinapanood sila mula sa malayo. Pagkababa ng bangka, napansin kong hindi lang isda ang dala nila. Meron silang isang malaking sako at parang ang bigat nun. Sa bawat hakbang nila, kita kong binabalanse nila yung bigat ng dala nilang sako. Kaya tumigil ako sandali para mag-isip. Nagtaka ako kung anong laman nun. Nagpalinga-linga pa sila sa paligid na parang may binabantayan. Parang may pag-aalangan. Kaya lalo ako nung kinabahan. Yung bawat galaw nila, parang may hinahanap. Ramdam ko sa katawan ko na hindi ako dapat magstay doon. Pero ayokong umalis muna. Gusto kong malaman kung ano yung nasa loob ng sako nila. Pagkababa ng bangka, inilapag nila yung sako sa lupa. Tas para silang may pinag-uusapan pero hindi ko na marinig. Sa kanila binuksan yung sako. Pagkabukas nila, muntik na akong mapahiyaw dahil ang laman nun ay bangkay ng parang isang batang lalaki. Putlang-putla na yung kulay ng bangkay. Para bang ilang oras ng patay. Inanis nila yung bangkay ng bata sa sako. Ang nasa isip ko nun, bakit nila dala ang batang ito? Nanigas pa nga ako sa kinatatayuan. Gusto ko nang tumakbo at magtawag ng pulis, pero nanatili akong nakatayo doon. Pinagmamasdan ko silang mag-ama habang hinihila yung bangkay papunta sa gilid ng malalaking bato. Iniisip ko pa noon na baka nalunod yung bata at sinubukan nilang sagipin. Pero yung sumunod na nangyari, hindi ko makalimutan. Nag-umpisa silang maghubad ng damit. Mabilis na parang walang pakialam sa lamig ng gabi. Ako naman parang ang bagal ng lahat. Alam mo yung parang hindi mo alam nung nangyayari. Ang bigat na ng presensya. Ang bilis na rin ng kabog ng dibdib ko. Matapos yon, tumayo sila sa tabi ng bangkay ng bata at sinimulan nilang hilain ito na parang wala lang. Wala akong nagawa nun kundi panoorin silang magkasamang mag-ama na kinakaladkad siya sa gilid ng mga bato. Hanggang tumigid sila sa isang madilim na parte. Pero kita ko pa rin yung ginagawa nila mula sa kinaroroonan ko. Hinati nila yung katawan ng bata na parang napakadali lang sa kanila gamit ang napakalaking bolo. Tumikin si Toto ng isang parte habang yung tatay naman niya nagsimula sa kabilang bahagi. Isang malaking kagat. Yung kagat ni Toto sa tiyan ng bata, yung para lang siyang kumakain ng lechon na walang kahirap-hirap. Punong-puno na yung mga kamay nila ng dugo.
Parang hindi nila inintindi yung malagkit na pakiramdam nito. Habang nilalantakan nila yung katawan ng bata, ako naman ay parang hindi alam ang gagawin. Na-shock talaga ako na hindi na ako maagalaw. Mga kanibal ba sila o mga aswang? Hindi ko na alam. Para talaga silang mga mababangis na hayop. Bawat kagat at lantak nila ng laman ng bata, hindi ko kinakaya. Muntik pa nga akong mapasuka pero hindi nangyari. Magkahalong panlalamig, kaba, panghihina at takot yung naramdaman ko dahil sa mga nasaksihan. Nang magkaroon ng lakas ay dahan-dahan akong umalis. Pinipilit ilayo ang sarili sa nakakabaliw na pangyayaring yon. Ang mga mata ko naatutok pa rin sa kanila. Hindi ko talaga makalimutan ang senaryong yon. Nang malayo na ako sa kanila ay dali-dali akong tumakbo papunta ng bahay. Pagkarating, agad kong kinandado ang pinto at sinara ang mga bintana. Hindi ako makatulog nung gabing yon, kaya gising ako buong gabi. Nag-impake na lang ako ng gamit, tapos dali-daling pumunta ng airport para mag-book ng early flight. Buti na lang at weekday din nun, kaya maraming available seats. Umuwi na ako ng Manila to Makati. Hindi ko ba alam kung bakit hindi ko na-express at nakwento, pero wala akong sinabi kahit kanino tungkol dito. Hindi ko na rin nagawang magpaalam kay Toto o tawagan man lang siya. Yung pagmamahal na naramdaman ko sa kanya noon ay napalitan ng matinding takot. Buti na lang at na-survive ko yung gabing yon. Kahit nung nasa plane na ako pabalik ng Manila, nanginginig pa rin ako. Hindi ko kasi matanggap na yung lalaking minahal ko, hindi pala normal na tao. Pagdating ko sa Makati, halatang balisa pa rin ako. Nasabi ko sa kanila na ibenta na lang yung bahay namin doon sa Palawan since wala naman ding tumitira na. Sayang lang at baka hindi na rin ako bumalik doon o kaya matagal-tagal pa. Nagtaka naman sila sa sinabi ko at tinanong kung ano bang nangyari sa akin doon. Hindi ko na ikwento sa kanila at ayoko ring ikwento. Ewan ko ba, natatakot ako noong mga panahon na yon at ayoko ring malaman nila yung mga pinaggagawa ko. Doon ko rin na-realize na totoo pala yung mga aswang. At simula nga nun, natuto na rin akong wag basta-basta magpadala sa itsura lang. Nagkatroma na nga akong magjowa ng gwapo dahil baka matulad lang din yon sa naging short-term affair ko sa Palawan. Ito lang po ang story ko, Sir Bob. Sana ay pasok to sa channel nyo dahil interesting din kasing makinig ng mga horror stories. Pampalipas sa oras ko nga. Magandang araw po sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel. Tawagin na lang akong Ella, 30 years old at nagtatrabaho ngayon sa QC. Madalas ko pong pinapainggan ang channel nyo, kaya naman naisipan kong magbahagi rin ng karanasan ko nung nasa Bukidnon ako. May madalas akong tambayan noon sa lugar namin, yung part na malapit sa simbahan. Nangyari to taong 2016 nang minsang magbakasyon ako sa Bukidnon. Nakasama ko yung pinsan kong babae na tawagin nating Mary. Dalawa lang kaming namasyal noon ng gabi dahil medyo maliwanag naman. Hindi ko na lang sasabihin yung eksaktong lugar kung saan. Basta nasa Valencia City po ito kung saan naatira rin kami malapit sa part na to. Bukas ang third eye ng pinsan ko. Nakuha niya ito nang muntika na siyang mamatay dahil sa pagkahulog sa hagdan. Ang sabi niya, simula raw nang magkaroon siya ng near-death experience ay nakakakita na siya ng hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Kaya nga nung kasama ko siya ay panay ang tanong ko kung may nakikita ba siya sa kinaroroonan namin. Mahalata din kung may nakikita siya dahil bigla na lang siyang matitigilan. Naging usap-usapan sa lugar namin simula nang may sinaniban sa part na yon na medyo mariit nga yung lugar kung saan yung paborito kong tambayan dahil na rin sa mga naglalaki ang puno ng nara at mangga. Kahit medyo creepy na yung lugar ay patuloy pa rin kaming namamasyal doon. Maganda kasi. Mag-aalas 9 na siguro noon ay naatambay pa rin kaming dalawa ni Mary. Nawili kami sa kakakwentuhan dahil ilang taon din bago ako muling nagbakasyon.
Bumili lang kami ng makukutkot at kanya-kanya ng kwento ng tungkol sa buhay. Kinakausap ko si Mary noon nang hindi na siya nakasagot sa akin. Nang iangat ko ang tingin ko ay nakita kong nakatitig siya sa isang direksyon lang, doon sa may puno ng nara. Magtatanong sana ako nang bigla niya akong pinatahimik. May nakatingin daw sa amin na isang babae. Mukha raw yung galit. Mukhang ayaw daw noon na may tumatambay pa ng ganoong oras. Akala ko nung una ay ordinaryong babae o tao yung tinutukoy niya. Kaya wala talaga akong nakita kasi hindi naman pala. Lalo na nang sabihin niya na bigla daw yung nawala. Pero binawi daw niya at sinabi niyang andun pala at lumipat sa kabilang puno. Natatawa pa ako noon dahil para lang siyang nagkukwento ng ghost stories. Feeling ko nga nung time na yon ay pinagtitripan lang niya ako. Pero ganoon na lang yung kilabot ko nang biglang humangin at lumamig yung lugar. Nakita kong napapikit si Mary. Tinanong ko siya kung anong nangyari at kung bakit siya napapikit. Hindi agad siya nakasagot at napansin kong napadiin siya ng pagkakapikit. Sinabihan ko namang huwag manakot dahil gabi na. Niyaya ko na lang siyang umuwi. Kaso lang ay hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya dumidilat at nakita kong nanginginig yung mga kamay niya. Naramdaman ko na lang noon na parang may sumagi sa balikat ko. Wala namang ibang tao malapit. Napamura na lang ako at nagtaasan ng mga balahibo ko. Napatingin ako kay Mary at hindi pa rin siya gumagalaw o dumidilat. Sinisiko ko na nga siya noon at niyayang umuwi na dahil parang nanlalaki na yung ulo ko sa kilabot. Maya-maya noon ay dumilat na siya at tinanong ako kung naramdaman ko rin daw ba yon. Ang tinutukoy niya ay yung malamig na presensyang parang dumaan sa tabi namin. Kinilabutan akong tumango noon at hinina na siya para makauwi na kami. Pero andoon naman na daw yung babae sa puno ng mangga kung saan madadaanan namin ito. Medyo malayo pa kami doon kaya sinabi kong umiwas na kami ng maladaanan. Sino ba naman kasing hindi mangingilabot sa sinasabi ni Mary para kaming sinusundan ng isang white lady. Kahit na hindi ko yun nakikita ay may naramdaman akong kilabot lalo na nang makita ko yung reaksyon ni Mary. Kahit sanay na siyang makakita ay kinikilabutan pa rin siya. Nagmamadali na nung may lakad si Mary at sinabihan niya akong bilisan na namin. Hindi na lang daw yung babae ang nakikita niya doon kundi may iba na rin daw na gumagalang mga multo. Mag-aalas 10 na noon at wala na gaanong tao sa kalsada at sa labas ng mga bahay. Ayoko naman din makabulabog pa kami dahil baka magpakita yung multo sa akin. Talagang sisigaw ako ng malakas. Habang mabilis kami naglalakad ay may narinig kaming parang tumatakbo sa likuran namin. Pero sa tuwing lumilingon kami ay wala namang tao. Hinila na ako ni Mary at lakad takbo na yung ginawa namin. Nang maarating kami ng bahay ay agad siyang nag-lock ng pinto. Lagot daw at baka nasundan kami. Nagulat ako nang biglang nagsusuka si Mary. Sumakit daw bigla yung ulo niya. Bigla rin siyang napaupo dahil nangatog yung mga tuhod. Nang sapuin ni tita, yung mama niya, yung kanyang noo, ay inaapoy daw ito ng lagnat. Doon ako natulog sa kanila. Sinamahan ko siya sa kwarto. Nagising ako noon nang marinig ko na parang may tinataboy siya. Nagpailaw ako ng phone at nakita ko na apikit siyang nasasalita. Nang sapuin ko yung noo niya ay mainit pa rin kahit naman uminom siya ng gamot bago matulog. Sinabi ko kay tita na may nakita si Mary sa park at mukhang sinundan kami noon. Nang marinig yun ni tita ay dali-dali siya nagsindi ng insenso at nagdasal. Ganoon daw pag may nakikita si Mary na elemento o multo. Nagkakasakit ito. Pero sanay naman daw si tita at alam na niya ang gagawin.